Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. So tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, kita mo ang kasabikan ng bawat isa. Bagamat ito ay nasa balat kayo ng kalungkutan at pangangailangan. We bless your mighty holy name. Because in our problems, tests, trials, and crises, in it is our desire to know you more, desire to have you as long as we are alive. Kaya pagpalain mo ang bawat isa dahil itong hangaring ito ay buhay. We need you. So bless us as we listen to the word. In the mighty, precious name of Jesus. Amen. Sa Psalms 91 verse 1. Psalms 91 verse 1. Alam kong alam po ninyo ito. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Nais ko pong inyong maintindihan ang tatlong mahalagang katotohanan na nasa iisang talatang ito. I-underline mo yung unang salita, dwelleth. At yung pangalawang salita, abide. At yung pangatlong salita, the shadow of the Almighty. Kaya't atin pong uunawaing mabuti. Ano ba ang paninirahan? Yun pong dwelleth ay paninirahan. At saan po yung lugar? In the secret place of the Most High. At pansinin po natin, kapag ating nagawa itong tampok at pangunahing ito, inilalagay natin ang ating sarili na nananatili sa Kanya. At ang pangatlong mangyayari, there will be divine activities in your life. Kaya nga kung iyong uunawain at maiintindihan mo ito, grabe po pag trumabaho na ang hukbo ng langit sa iyong buhay. There will be divine activities all around you as long as you are alive. Pero meron ka pong gagawin araw-araw. Kailangan manatili kang nakatira sa lihim na lugar. So tayo muling manalangin, banal na Espiritu, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kapahayagan. Kaya't pagpalain mo ang lahat na ito ay simpleng matutunan nila dahil ang salita ng Diyos ay mauunawaan ng mga mangmang, ng mga hangal, ng mga walang alam, sapagkat sa aming kamangmangan, sa aming kahangalan, sa aming kawalang alam, inaamin namin, kailangan namin ng iyong pagsisiwalat. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Bakit tayo hangal? Dahil marami tayong kabiguan. Bakit tayo mangmang? Yan ang dahilan at sanhi kung bakit tayo ay hindi maunlad. Kaya nga, unawain natin admission of our weakness. It will not be demeaning or belittling yourself, pero yun po ay isang practical na pag-amin na kailangan natin ang Diyos. Kaya napakahalaga po na matutunan natin on how to dwell in the secret place of the Most High.
At kung titingnan po natin, yun pong anino, the shadow of the Almighty. Ang sabi ko, Panginoon, magsalita ka nga po. Ako po kahit awa ng Diyos, kahit maliit na sandali lamang ang pagtigil ko sa presensya ng Diyos, naririnig ko agad ang boses ng Panginoon. Bigyan mo nga po ako ng 2 salita para sa maghapong ito. At ang ibinigay na salita ay triple, triplets, and niners. At sabi ko, Panginoon, ano po sa Biblia ang gusto mong aking basahin? At sabi niya, pumaroon ka sa Genesis 39 at sa Psalms 39. At sa Genesis 39, nakita ko ron ang maunlad na buhay ay yung sinasamahan ng Diyos. Pag hindi mo kasama ang Diyos, hindi ka magiging maunlad. Manghihina ka. Dahil ang lakas ay hindi galing sa exercise, hindi rin galing sa tulog, at hindi rin galing sa pagkain. Bagamat ito'y nakakaambag. Ang higit na mahalaga ay tamang puso at tamang pag-iisip. Dahil kapag tayo nang hawak sa mga bagay na material, bababa ang ating paggalang sa Diyos. Maliwanag ang Biblia that in His hands is power and might. At ang sabi rin ng Biblia, power belongeth to God. Ang sabi rin ng Biblia, in His hand, it is to make great and to give the strength. Kaya ang lakas ng aking buhay ay nasa kagalakan ng Panginoon because the joy of the Lord is my strength. Ang lakas ng aking buhay ay nasa grasya ng Panginoon because His grace is His power and His strength. Kaya nga po kung iyo itong maiintindihan, hindi ka po mapapagod. Kaya po marami ang pagod na pagdating na ng retirement age ay sa kadahilanan na wala na silang ipaglalaban pa dahil nagampanan na nila ang pagpapaaral at sila ay resign na rin. Huwag kang titigil. Sapagkat sa pagtigil baka ikay manghina. Pagkakatapos ng katuparan ng isang pangarap, dream another dream. Dahil sa pangarap, doon po sasama sa iyo ang Diyos. At kung uunawain po natin, the shadow of the Almighty, dahil ang Ama ang sumasalahat. At kung ating unawain, si Jesucristo ay nasa ating espiritu. At ang banal na espiritu ay nasa ating kaluluwa. Kaya't makikita natin yung Trinity, yung pagsasanib sa pagkakaisa ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya't kung ating maunawaan ng trabaho ng tatlong persona ng isang Diyos, wala pong isa man sa atin ang maghihirap o magdurusa sapagkat hindi magiging mailap sa iyo ang mga pagpapala. Dahil ikaw, una sa lahat ay pinagpala na sapagkat nasa iyo si Jesucristo, ang kayamanan ng langit, nasa iyo ang banal na Espiritu, ang selyo ng katiyakang ikaw ay tagalangit. The Holy Spirit is the seal of the ownership of God. So I am owned by God because I am sealed with the Holy Spirit. Not by, but with. With means accompanying presence. So I am sealed, you are sealed with the Holy Spirit, meaning that the Holy Spirit accompanies you every day. Kaya nga ating unawain, paano ka maninirahan sa lihim na lugar? Kung papansinin po natin, gagamit ako ng 3 lalaki. Ang unang lalaking gagamitin ko ay si David. Si David po ay may 3 malalaking nakamamatay na kasalanan. Ang unang kasalanan niya
ay nung magbilang siya ng census. At ito'y nakatala ang kanyang pagsisisi at kalungkutan sa Psalms 32. Ang ikalawang kasalanan niya at midlife, ito po yung tinatawag na midlife temptation. Narahuyo siya kay Bathsheba. Yun po yung pangalawang malaki niyang kasalanan. At inilihim niya. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Para masarili niya si Bathsheba, sinabi niya sa kaniyang pinuno, si Joab, ilagay mo sa harapan ng labanan si Uriah, ang asawa ni Bathsheba. Hindi naman alam ni Joab na may kasalanan pala si David. Dahil ang kasalanan pwedeng ilihim sa mga tao, pero hindi sa paningin ng Diyos. Kaya ang kasalanang tinatakpan ay nanganganak. At ang sumunod na anak nung pangangalun niya ay pagpatay. At dahil si Uriah ay matipuno, matapang na mandirigma, gusto niya ang labanan sa harapan. At siya ay napatay. Malinis na pagpatay sa harapan ng tao. Subalit, hindi lingid sa Diyos ang intensyon ni David. So, ano ang aral na mapupulot natin kay David? Ito po ang aral. We have to learn lessons on past despairs, frustrations, failures. Dahil pag hindi mo po natutunan yung mga kabiguan mo noon, uulitin mo yon. Hello? Kailangang matutunan natin ang bawat araling itinuturo ng Diyos sa ating mga pagkabigo. Para hindi ka na dumaan pa uli doon sa kabiguang yon. Learn the lesson of past experiences. Ang anak sa pagkakasala ay 10 saling lahing nakasumpa. Maliwanag po yun sa Biblia. Children out of wedlock is cursed for 10 generations. Subalit, meron pong kapatawaran kapag na-born again. Yun ang ganda sa New Testament. Kapag nag-born again yung bata, laya siya dun sa sumpa. Kaya sikapin ng sino man na nasa ganong kalagayan na ma-born again ang kanyang mga anak para mawala yung sumpa
na tinatawag na generational curses. Hindi po pwedeng laruin ang relasyon sa Diyos. Kailangan ikaw po'y maging stricto dahil ang Diyos ay stricto. Kaya basahin mo ang Psalms 51 at ito yung kalagayan ni David sa kanyang pangangalun niya. Hindi siya makatulog. Hirap na hirap ang kanyang kalooban dahil lantad sa Diyos. Ang lihim niyang kasalanan. Ito po ang kasalanan. Sa isang kwento, may isang mag-ama at ang sabi niya doon sa kanyang anak, matapos mong kainin ang pakwan, ilagay mo sa basurahan ang mga buto dahil marami na tayong buto ng pakwan. Dahil ang kanilang farm ay pakwan at umuo ang bata. Pero lingid sa kanyang ama, hindi niya sinunod ang ama at itinapon niya ang buto doon sa harapan ng bahay. At lumipas ang mga araw, tumubo yung pakwan at tinawag niya. Tinawag niya yung kanyang anak at ang sabi niya, sumuway ka sa akin. Hindi po! Ayan, tumubo yung buto ng pakwan. Ganon po ang kasalanan. Lilitaw at malalantad yan isang araw dahil meron pong consequence ang lihim na kasalanan. So ano ang ginawa ni David? Basahin mo ang Psalms 32 bilang parusa sa kanya sa pagbilang ng census, sa pagsuway niya sa Diyos. Psalms 51 dahil sa pangangalun niya. At ito po ang simpleng paraan sa paglaya sa kasalanan. Nagkasala po ako sa iyo. Hindi po siya nagkasala kay Uriah. Hindi rin po siya nagkasala sa bansang Israel. Siya po'y nagkasala sa Diyos dahil ang kaharian ng Diyos may batas. Hello? In a kingdom there is law. In a kingdom there is ruler. In a kingdom there is a kind on how the ruler rules. Kaya po, ang sabi niya, sa iyo po ako nagkasala. So, yung pag-amin, sapagkat sa Diyos lamang tayo magsusulit. Sino ka tao para hatulan mo ang iyong kapwa-tao? Hindi naman ikaw ang nagbigay ng batas. Yun po ang sabi ni Santiago. Iisa ang hukom at siya ang nagbigay ng batas. Kaya sa tuwing tayo magkakasala, aminin natin, Diyos ko, sa iyo po ako nagkasala. Kung hindi ako magtapat sa asawa ko, hindi ako nagkakasala sa asawa ko, sa Diyos ako nagkasala. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, kapag minaltrato mo ang iyong asawa, ako ang kalaban mo. Galit po ang Diyos sa mga mapangalun niya. Kapag nangalun niya ang isang lalaki, pumasok siya sa libingan. Kaya sa halip na iyong hatulan, kahabagan mo at kaawaan, dahil hindi siya makakaalis doon. Hello? Kaya nga po napakahalaga. Mahal na mahal ng Diyos ang mga babae. Dahil ang utos ng Biblia, asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Ang babae po ay maraming mga emotional feeling. Ang mga babae po ay pagminsan ay insecure. Ang mga babae po pagminsan ay silosa. Ang mga babae po gusto niya na laging kasama niya at may panahon sa kanya ang kanyang asawa. Ngunit para yun makuha ng lalaki, ang utos naman sa lalaki, ibigin mo ang asawa mong babae. At ang sabi ng pag-ibig, love suffers long. Kaya ako bilang asawa ng aking asawa, kailangan ako ay magtiis. Sino ang pagtitiisan ko? Ang asawa kong babae. At bakit ko siya pagtitiisan? Sapagkat marami siyang hindi nauunawaan. Ito po'y totoo, sabi ng Biblia.
At pag inibig mo ang asawa mong babae, magiging siyang matalino. Kaya nga, sa pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae ang magiging kanyang protektor dahil siya ay pakikinggan ng Diyos sa tuwing siya'y mananalangin. Amen po ba? Kaya darating sa punto ng buhay ng mag-asawa na hindi na nagseselos ang kanyang asawang babae. Bakit? Sapagkat nadama na niya ang wagas at dalisay na pag-ibig ng kanyang asawang lalaki. Sa order of relationship, hindi po mahalaga sa babae ang sex. Mga lalaki, huwag po ninyong ipagkakamali. Third priority lang ng babae ang sex. Ang number one sa babae ay provision. Hello. Because the family without cash will not progress. So, ang mahalaga po ay provision. Kung kasama mo ang asawa mo, ikay babae, sabihin mo sa asawa mo lalaki, o yan, narinig mo yung aral ngayon. Hello. Tahimik. Hindi, ito po talaga ang Biblia. Followed by authority. Makakapaghanap ba ang lalaki ng masarap na ulam? Wala naman siyang ibinibigay na pera. Brother Edward, kakapaghanap ka ba ng masarap na ulam? Wala ka namang ibinigay. Provision, then authority, then romance. Ang babae po hindi gaganahan kapag gutom. Kahit na ikaw pa ay Adonis, nako, pag walang pera, itutulak ka o pagbibigyan ka na lang. Kaya nga po ating unawain, mag-ugat tayo sa katotohanan. Amen? Tahimik. Ang Diyos po ay tapat. Kaya kung tayo magtatapat, at para tayo makapagtapat, you have to dwell every day in the secret place of the Most High. Paano naman kung ikaw lang ang mananampalataya sa iyong pamilya? Huwag kang malungkot. The same is true. Dwell. Ikay babae at yung asawa mo hindi mo makasama, dwell in the secret place of the Most High. Huwag mong pipintasan yung asawa mong lalaki na hindi nagbibigay sa iyo dahil may lalaki po na kung magbigay ng pera ay tiyane. Alam niyo yung tiyane? At kinukuha ang kwenta, o saan mo ginamit yung 10 piso? Meron pong lalaking ganon. Sa 10 piso na yung ibinigay, paghahanapan pa yung babae. Iyon po ay pagtiyagaan na lang. Kung meron ditong ganong relasyon, pagtiyagaan mo yung asawa mong lalaking kuripot. At makikita mo, meron nga kaming kapitbahay noon sa Quezon City. Napakasarap ng pagmamahala nila at pinakasalan niya yung babae. Napakasiloso pala nung lalaki, kaya ikinakadena yung pintuan at totoo po ito, linalagyan ng pulbos para makita niya ang fingerprint kung merong pumasok. Hindi, ako'y awang-awa doon sa kapitbahay namin yun. Pati kapatid na lalaki, pinagsisilos ang kapatid ng babae. Kaya kailangan po na ikaw ay magbabad sa lihim na lugar ng Panginoon. Ano po yun? Prayer place. Salamat sa patuloy na panonood at pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live. Tayo ay nagpapatuloy sa himpapawid dito sa pamamagitan ng awa ng ating Panginoon, inyong pananalangin at suportang pinansyal ng mga partners na kagaya ninyo. Ang programang ito ay batid namin na nakakapagbigay ng kalakasan, pag-asa at hamon sa bawat isa. Kayo ay makatagpo ng himala, kagalingan, sa anumang aspeto ng inyong buhay. Sa pamamagitan ng programang ito, nangangailangan kami ng pinansyal na suporta sa iyo. Ikaw ay aking hinahamon na maging isang partner ng ministeryong ito. At bibigyan ka namin sa iyong pagkakaloob ng 2,000 piso ng isang transistor radio.
ito ay magkakaroon ka ng access upang makapakinig ka sa mga mensahe ni Bishop Greg sa radyo sa pamamagitan ng DWAD 1098 AM band. Ito ay mapapakinggan tuwing alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. At kung ikaw ay nasa malalayong probinsya na hindi aabutin ng signal ng DWAD, inaanyayahan kita na i-avail USB player na ito upang makapakinig ka ng 50 oras ng salita ng Diyos. Lagi natin tatandaan na, kagaya ng sabi ng Biblia, paano nila maririnig kung walang tagapangaral? Kaya sa pamamagitan ng mga programang kagaya nito, naaabot natin ang iba't ibang panig ng Pilipinas, iba't ibang isla na hindi maaaring abutin ng paa. Kaya sa iyong pagbibigay, ito ay pagpapakita ng iyong pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. At sa iyong pagbibigay, batid ko at dalangin ko na ibigay sa iyo ng Panginoong Hesus ang mga naisin ng iyong puso upang lalo kang maging epektibong tulong sa ministeryong ito. Tatandaan din natin na in your giving, you will activate your receiving. At sa iyong pagbibigay, ikaw ay magiging tulay na daanan para doon sa mga taong nangangailangan. Kaya halina at wag nang itong i-delay pa. Tumawag sa mga telepono at o mag-text sa mga number na nakikita sa iyong screen at sabihin kung paano ba makaka-avail ng radio set na ito kung saan ikaw ay aming matutulungan. Salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Inaanyayahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14, August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. Amen. Doon sa prayer place, kailangang malaman mo kung ano ang ibig ng Panginoon. So in His hand is power and strength. In His hand is to make great and to give strength unto all. And in His hand, He can bless your household. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti kung tayo po ay pasasakop sa Diyos, walang isa mang magdarahop sa atin at walang isa mang anak natin na magdarahop din. Sapagkat ang sabi ni David, tumanda na ako at wala akong nakita na mga anak ng matuwid na nagtiwala sa Diyos na nagdahop. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya yun po ang sabi ni David, nagkasala po ako sa iyo. At sabi naman ni Hezekiah, nung siya ay madadaig, siya nagtagumpay dahil siya ay mukhaang nakiharap sa Diyos at ang sabi niya, patawarin mo ako. At siya ay pinatawad ng Diyos at pinagtagumpay sa pamamagitan ng anghel na puksa ang lahat ng kanyang kaaway. Hundreds of thousands ng army ni Sennacherib ang pinuksa ng anghel ng Diyos. Bakit? Dahil si Hezekiah ay mukhaang nakiusap sa Diyos. Bagamat siya ay muling umalab, hinatulan siya ng Diyos na mamamatay siya nung araw na yon. Subaybayan po ninyo ito sa Isaiah 38, 2 Chronicles 32, at makikita ninyo kung paano
ang Diyos ay gagawa sa buhay ng isang tao. Dahil laging tandaan po natin, ang buhay natin ay katulad lamang ng usok. Nakikita mo ngayon, pag ako po ay nasa panahon ng panalangin, inaalaala ko po yung aking mga lolo, lola, tatay, nanay. Wala na po sila, mga pinsan ko, wala na rin sila. Hindi ako nalulungkot kundi nakikita ko ang katotohanan ng ako rin mamamatay isang araw. Pero kailangan maganda ang ating kamatayan. Amen po ba? Kailangan pong pag tayo inililibing, hindi tayo nililibak ng ating mga mahal sa buhay. Hello? Hindi baling libakin tayo ng ibang tao, wag lang ang iyong asawa at mga anak. Ito rin po totoong nangyari. Isang lalaki na napakauliran sa opisina. At siya'y namatay. Pero bago siya mamatay, yung lahat ng kanyang mga natanggap sa kanyang opisinang pinaglilingkuran, several million dahil siya ay executive, naubos lahat sa kanyang sakit. At napagtiisan ng kanyang mga iniwan. Pero ang hindi nila kaya ay nung sa burol niya, may mag-iinang umiiyak. Nagulat yung kanyang asawa dahil may anak pala sa labas yung kanyang asawa. Ang kasalanan ay malalantad. So deal with it. Amen? While you are still alive. Kahit sabi ni Hezekiah, iaayos ko po ang aking pamilya. Dagdagan po ako ng buhay. At sabi ng Diyos, sige, iayos mo. Dadagdagan kita ng 15 taon. So ang haba o iksi ng buhay ay nasa kapangyarihan ng ating bargaining. Pakikipag-usap sa Diyos. Personal na pakikipag-usap sa Diyos. At ang isang lalaki pang nakita ko na pwede nating pagkunan ng aralin ay si Daniel. Si Daniel ay nabuhay na matuwid, banal. Pero ang iniiyak niya ay ang bansa. Ang iniiyak niya ay ang kanyang mga kababayan. At hindi niya inihiwalay ang kanyang sarili kahit siya'y banal. Kahit siya ay nabuhay na malapit sa Diyos, hindi niya ipinwera ang kanyang sarili at ang sabi niya, patawarin mo kami. Kami isang bansa na matigas ang liig at nagkasala sa iyo. So he included himself because he cannot separate himself from his people. Ang tawag po diyan intercessory prayer. It is not good and it will be no good na sasabihin mo sila lang po ang may kasalanan. No. As a people, kasama po tayo dun sa mga kasalanan yun. Pero laging tandaan mo, may kapatawaran ang lahat ng kasalanan. Amen? Kaya, huwag kang malulungkot. Lalapit ka lang sa Diyos. Panginoon, patawarin mo po ako. Yung admission, magugulat ka sa gagawin ng Diyos. Sa sandali na ikaw ay umamin sa iyong kasalanan at humingi ka ng patawad, sasamahan ka ng Diyos. Amen? At magkakaroon ka ng isang panimula ng buhay. Nakakaiba kaysa panimula ng buhay natin noon. Amen po ba? Kaya nga, iyong luhuran ang lahat ng iyong mga problema. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So, ang susunod po ay hindi lamang sa oras ng panalangin. Hindi ho pwedeng sa oras lamang ng panalangin tayo banal. Kailangan yung ating pakikipag-usap sa Diyos ay dala natin sa buong maghapon. We have to live the personal Word of God in our time of fellowship and prayer. Kailangan dala natin sa maghapon. Yun po yung abiding. Kaya ang sabi ng Panginoon, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish. And it shall be done unto you. Amen? So pag humingi ka ng pera, mangyayari na ikaw ay tutugunin ng Diyos.
Pag humingi ka ng pagsasaayos ng Diyos sa iyong hanap buhay, ang Diyos ay kikilos sapagkat ikaw ay nananatili sa Kanya at ang salita niya ang iyong pinanghahawakan. In the Old Testament times, there are 7 elements of prayer. In the New Testament time, there is also 7 elements of prayer. Tingnan natin sandali ang Old Testament elements of prayer. Number 1, stand on the promise. Kumuha ka ng pangako ng Diyos. And then, ang pangalawa, when you stand on the promise, then live that promise. Amen? By faith, live that promise. There will be opposition. Panghihinain ka na huwag ka nang magpatuloy doon sa pangako. Pero huwag kang manghihina. Resist the temptation. Fight the negative words and the evil circumstances. Resist it by all means. At maunawa mo, there will be delay sometimes. Maaring maantala, may mga pagkakataon na maantala ang katugunan sa iyong panalangin, but just keep on going. Amen? Then, the 6th element is that there will be a supernatural divine intervention. God will act on where you stand and what you believe. And then the 7th element is fulfillment. Mangyayari yung iyong tinayuan. Magaganap yung iyong pinaniwalaan. Ay bibigay yung iyong kahilingan. Sa New Testament, it begins in ask, seek, and knock. Pero dagdagan mo yan with fasting. Sa pag-aayuno, ang pinahihirapan mo ay ang iyong katawan. Sa pag-aayuno, hindi mababago ang kalooban ng Diyos. Ang magbabago pag tayo nag-aayuno ay ang ating sariling mga isipan. Amen? So, yung ating pag-iisip ay papalitan natin ng isipan ng Diyos while we are fasting. And then matapos na matuklasan mo ang mga dahilan kung bakit nababalam ang katugunan, ating unawain, asking is insisting. Seeking is persisting. And knocking is resisting all the negative forces. Hindi ka papayag na hindi mo makamit yung iyong hininghi. Hindi ka papayag na hindi mangyari yung pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos because desire is sowed in our heart by God. Kaya yung hangarin mo na ikaw ay maging maunlad, inilagay ng Diyos yan sa iyong puso. Yung hangarin mo magkaroon ka ng sariling bahay, inilagay yan ng Diyos sa iyong puso. Salamat sa patuloy na panonood at pagsubaybay sa programa ng Great Day to Live. Tayo ay nagpapatuloy sa himpapawid dito sa pamamagitan ng awa ng ating Panginoon, inyong pananalangin at suportang pinansyal ng mga partners na kagaya ninyo. Ang programang ito ay batid namin na nakakapagbigay ng kalakasan, pag-asa at hamon sa bawat isa. Kayo ay makatagpo ng himala, kagalingan, sa anumang aspeto ng inyong buhay. Sa pamamagitan ng programang ito, nangangailangan kami ng pinansyal na suporta sa iyo. Ikaw ay aking hinahamon na maging isang partner ng ministeryong ito. At bibigyan ka namin sa iyong pagkakaloob ng 2,000 piso ng isang transistor radio. Ito ay magkakaroon ka ng access upang makapakinig ka sa mga mensahe ni Bishop Greg sa radyo sa pamamagitan ng DWAD 1098 AM band. Ito ay mapapakinggan tuwing alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. At kung ikaw ay nasa malalayong probinsya na hindi aabutin ng signal ng DWAD, inaanyayahan kita na i-avail USB player na ito upang makapakinig ka ng 50 oras ng salita ng Diyos. Lagi natin tatandaan na, kagaya na sabi ng Biblia, paano nila maririnig kung walang tagapangaral? Kaya sa pamamagitan ng mga programang kagaya nito, naaabot natin ang iba't ibang panig ng Pilipinas, iba't ibang isla na hindi maaaring abutin ng paa.
Kaya sa iyong pagbibigay, ito ay pagpapakita ng iyong pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. At sa iyong pagbibigay, batid ko at dalangin ko na ibigay sa iyo ng Panginoong Hesus ang mga naisin ng iyong puso upang lalo kang maging epektibong tulong sa ministeryong ito. Tatandaan din natin na in your giving, you will activate your receiving. At sa iyong pagbibigay, ikaw ay magiging tulay na daanan para doon sa mga taong nangangailangan. Kaya halina at wag nang itong i-delay pa. Tumawag sa mga telepono at o mag-text sa mga number na nakikita sa iyong screen at sabihin kung paano ba makaka-avail ng radio set na ito kung saan ikaw ay aming matutulungan. Salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Inaaniyahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14, August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. Kaya huwag kang titigil, mangyayari yung gusto ng Diyos. Amen? So, ang limang elemento sa New Testament prayer is prayer warfare. Warfare prayer. So, makikipagdigma ka. Hindi ka papayag na ikaw ay manghina. Hindi ka papayag na mawala ang pag-asa sa iyo. And then, ang sixth element of New Testament prayer is confession. You will confess na yung iyong hiningi sa Diyos ay natanggap mo na the moment that you ask. And then, seventh, you will command. You will use the command of faith. Give me my mountains and I will topple it down. So nagiging kang higit na mas matapang kaysa panimula ng iyong panalangin. At hindi ka papayag na hindi mo mahawakan yung iyong kahilingan sapagkat may pangako ang Diyos na ito ay ibinigay na sa atin nung sandali na tayo ay humiling. Kaya napakahalaga po abiding, pananatili kay Hesus Kristo, ang manatiling tapat hanggang wakas. Kaya i-develop mo yung confidence in God. I-develop mo yung lubusang suko ang iyong buong buhay sa Diyos. And Joseph prospered because God is with him. Hallelujah. At nakita ng jailkeeper na kasama ni Joseph ang Diyos. Alam mo, ang palatandaan na kasama mo ang Diyos, tingnan mo ang iyong katabi. Ang palatandaan kasama mo ang Diyos, pag dumating ang mga pagsubok, nakakangiti ka pa rin. Hello? Pag ikaw ay inuusig at ikaw ay pinagsasabihan ng mga kasinungalingan, ikaw ay tahimik pa rin. Sapagkat ikay nagdiriwang dahil kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Ano pa ang palatandaan na kasama mo ang Diyos? Magugulat ka sapagkat madali palang gawin yung iyong problema, madali palang lutasin. Bakit? Dahil ang karunungan ng Diyos ay ibibigay sa iyo. Dahil ang paraan para ikaw ay iangat ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagdaan mo sa krisis. At mamamangha ang mga kaibigan mo, kamag-anak mo, aba, matindi ito. Kung kailan pa nawala ng trabaho, saka nakapagtayo ng bahay. Hello? Nakukuha niyo po? Buhay ko ang halimbawa ko. Amen po ba? Kaya nga nais kong inyong ipagpatuloy. Manirahan ka sa lugar ng panalangin everyday. Amen? And then continue on abiding. Magkabisa ka, magbasa ka ng Biblia araw-araw. Magsaulo ka ng mga pangako ng Diyos. Huwag nang araw-araw, minsan isang linggo. Amen? At isabuhay mo ang iyong isaulong talata. At ano ang mangyayari? Then you will attract
divine activities that will mightily manifest. Divine forces of heaven will work all around you. Wow. Amen? Oh, I love this. Kapag nagtrabaho ang mga anghel ng Diyos, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Protektado ka ng mga anghel. Nagkukuta sa paligid natin ang mga anghel. At sila'y gumagawa lamang batay sa naririnig niyang salita ng ating bibig. Kapag mali ang ating pananalita, nakahalukip-kip ang anghel. Hindi siya makikialam. Pero pag tama ang ating salita. Ngayon, about these divine activities around us, nung si Jacob ay sobra ang pagkatakot. Papunta siya sa kanyang tiyuhing si Laban. Siya sumubsob sa isang lugar. Hindi niya na alam yung lugar na yun. Yung pala'y lugar ng hagdan ng langit. At siya ay nagulat dahil ang daming anghel. Sapagkat laging tandaan mo, hindi tayo nag-iisa. At siya nangako sa Diyos. Kung ako'y pagpapalain mo sa pagpunta ko roon at sa pag-uwi ko sa aming bayan, nangangako ako na lahat ng 10 bahagi ng pagpapalang tatanggapin ko, iaalay ko sa iyo. At tinanggap ng Diyos ang pakikipagtipan ni Jacob. So sa simula, ang nakipagtipan sa Diyos ay si Jacob. Pero may tipan na ang Diyos sa kanyang lolo Abraham. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa isang bahagi ng Salmo, "You who entered a personal covenant with me, pay your covenant." Kayong namanata sa akin, iyong tupdin ang iyong ipinanata sa akin at aking pakikilusin ang puwersa ng pagpapala sa iyo. Wow! Napakaganda pala ng palatuntunan ng Diyos. Kaya nga po, napagpala siya. Grabe ang pagpapala ni Jacob dahil kanyang kinausap ang Diyos. At kung titingnan din po natin, dahil tayo po, dahil sa ating kakulangan ng karunungan, dahil walang hanggan po ang Diyos, at walang sinumang makikilala sa kabuuan ang Diyos, isisiwalat lamang niya sa iyo at sa akin ang katotohanang angkop sa ating buong buhay sa bawat araw. So He will give us a piece of revelation about Himself in relationship with your assignment. Wala po sino man sa ating makakakilala ng buo sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang sumasalahat. Kaya nga tanong niya kay Job, Job, nandun ka ba nung una kong likhain ang mga bagay na nalikha? Wala po. Job, ikaw ba'y mananatiling buhay sa araw ng pagtatapos ko sa aking likha? Hindi po. Kaya magsalita ka bilang isang matapang na lalaki. Ano ang sasabihin mo sa akin? Wala po. Hello? That is humility and meekness in the sight of God. Dahil ang sabi ng Biblia, ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng sa inyo. Ang isipan ko ay hindi katulad ng sa inyo. Sa makatwid, ang aalamin natin, isipan ng Diyos, at aalamin natin kung paano natin isasabuhay yung iniisip ng Diyos sa pamamaraan niya. So, it calls for humility and meekness all the way through as long as we live. At hindi ka po maghihirap. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka maghihirap. As long as it is the thought of God.
Pinatawad na tayo sa lahat ng ating kasalanan. Binili tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus Kristo. At ito po ang isang napakagandang katotohanan. Sa pagpapala, ito ay bunga ng mga paggawa ng puwersa ng langit sa ating buhay. Pero sa pagsubok, nanonood lang po ang mga anghel. So when we passes through tests and trials, angels will not move. Dahil hindi gusto ng Diyos na hindi mo maranasan ang pakikipaghamok at pakikipaglaban. Kaya ang mga anghel, they are very silent. At pinagmamasdan ka. Kaya sabi ng Biblia, there are cloud of witnesses. So sila'y nanunood kung paano mo gagamitin ang mga pangako ng Diyos sa iyong sitwasyon. Amen po ba? Pero laging tandaan mo, kapag natutunan mo ang bawat aralin, araw-araw ito ang tandaan mo, walang masamang makalalapit sa iyo. Dahil laging nasa unahan natin ang Diyos. Amen po ba? At walang makasisira sa iyong likuran dahil ang kanyang kaluwalhatian ang tumatakip. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, my glory will be your rear guard. Kaluwalhatian ko ang bantay mo sa iyong likuran. Kaya wala tayong talo. Sabihin mo sa iyong katabi, wala tayong talo. So ano ang ating gagawin? Let us dwell every day in the secret place of the Most High. Lumuhod kang lagi sa harapan ng Diyos. At iyon dalhin ang lahat ng iyong pangangailangan. Sapagkat bago mo pamatok na sang may kailangan ka, andun na ang iyong pagpapala. At yung pagpapalang yun ay hindi mo kayang ipaliwanag. Amen po ba? At ang pangalawa, manatili ka na laging nakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga po, paunlarin mo ang iyong relasyon sa Diyos. At pag malusog ang relasyon mo sa Diyos, magiging malusog ang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaopisina, sa iyong mga kaibigan, at sa kapwa mananampalataya. Magiging kang malusog, magiging kang malakas. Laging tandaan mo, mula sa kamay ng Diyos ang promosyon. Mula sa kamay ng Diyos ang pagdakila. Kaya sa kamay ng Diyos, iaangat ka. In Him you live, in Him you move, in Him you have all your being. Kaya't mapagpala tayong lahat ng Diyos at ito'y laging ilaman natin sa puso't isipan ng kalooban ng Diyos. Ika'y maging maunlad, ika'y maging pinagpala, at ikaw ay di magkulang sa espiritu, kaluluwa at katawan. Ang nagdaan ay tapos na, at ang kasalukuyan ay naririto, at sa kasalukuyan, tanggapin mong ikaw ay pinatawad, tanggapin mo na ika'y pinagpala at pagpapalain pa. Sa gayon, ang iyong kinabukasan ay tiyak. Dahil laman tayo ng isipan ng Diyos. Amen? So dwell in the secret place of the Most High. And then abide in His presence, and let His word abide in you, and then the shadow of the Almighty. Lililiman ka ng presensya ng kataas-taasang Diyos. At pag nasa lilim ka ng kapangyarihan ng Diyos, grabe po ang pagpapalang iyong mararanasan. Yung kinakaharap mong pagsubok, nandyan ang iyong pagpapala. Iniaangat ka ng Diyos. Kaya magdiwang tayo sapagkat alam natin sobra ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. O Diyos, tulungan mo ang bawat isa na makapamuhay sa iyong lihim na lugar. At sa tuwing kami ay titigil doon paglabas namin, kaluwalhatian mo ang kukup-kup sa amin. At magpapatuloy kami sa bawat maghapon at magdamag na nananatili sa iyong piling. Sa gayon, wow, ang buong langit ay magiging busy
sa aming buhay. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So God bless you po at ang Diyos ang maluwalhati. Kung kayo po ay napapagpala sa panonood ng programa ng Great Day to Live sa pangunguna ni Pastor Greg Durante, kailangan po namin ng inyong panalangin at suportang pinansyal para sa pagpapalawig at pagpapatuloy ng programang ito. At hawak ko po ang isang radio transistor. Mapapakinggan niyo po ang aming mga radio programs sa DWAD 1098 kHz AM band kung kayo po ay nasa Greater Manila area at ilang karatig bayan, lungsod at lalawigan dito po sa Luzon. Kaya sa inyo pong ipagkakaloob na 2,000 pesos, padadalhan po namin kayo ng radio transistor at dito po ay mamamonitor niyo po ang ating mga programa, 6:30 ng umaga at alas 10 po ng gabi. At maaari niyo po itong i-share sa inyong mga kaibigan. So sa halagang 2,000 piso, opo, 2,000 pesos, i-mail po namin, isi-shift ang isang radio transistor bilang pasasalamat sa inyong pagtugon ng hamon. At kung kayo naman po ay sobra-sobra ang pagpapalang tinatanggap sa panonood ng palatuntunan ito, sa inyo pong ipagkakaloob na 4,000 pesos o po 4,000 piso, sasamahan po namin ito ng USB na kung saan meron pong 50 sermon, 50 sermon messages, preachings, revival messages ni Pastor Greg Durante na pwede nyo pong isaksak sa inyong computer, sa inyong mga sasakyan na mayroong USB portal at makakapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyo pong kaloob, 2,000 pesos, padadalhan po namin kayo ng radio transistor at sa 4,000 pesos, padadala naman po kayo namin ng 50 preachings ni Pastor Greg. At maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa atin pong mga detalye ng bangko sa Greg Durante Ministry sa Bangko de Oro, account number 219-800-6784. Mag-text po kayo, tumawag sa aming opisina para sa mga detalye at i-fax po ninyo or i-email ang inyong mga deposit slip. Mula po kay Pastor Greg, kami po ay nagpapasalamat at sama-sama nating dalhin ang Ebanghelyo sa himpapawid. Kayo lamang po ang nakakaintindi at nakakaunawa ang lahat ng napapagpala ng palatuntunan ito. Magmadali at huwag mag-atubili, ipadala ang pinakamainam na kaloob para sa ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries.